sila na magkaroon ng panahon sa mga gawain. Sa iyo ang papuri at pasasalamat dahil sa pangalan ni Jesus. Tayo po'y manatili at tayo po ay mag-aawitan. Tinataragan ko na ang ating music leader. Maraming salamat. Manatili po tayo nakatayo para sa ating pagpuri sa ating Panginoon. Yan. Sa oras na ito, patuloy natin papurihan at bigyan ng pasalamat ang ating Panginoon.
sasambahin sa umagang ito, Panginoon. Gamitin mo, Lord, ang aming presensya. Salamat, Lord, sa iyong pag-ibig, sa iyong kabutihan sa aming mga buhay, Panginoon. I love you, Lord. For your words never fail me. In my days, I've been held in your hands from the moment that I wake up until I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Of the goodness of your voice. You have led me to the fire, and the darkest night. You are close like no other. I know you as a father, I know you as a friend, and now I am you, the goodness of God. In all my life you have been faithful. In all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. And my life lays down as a factor now, I need you with me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. When my life lays down, I surrender now. I need you with me. Your goodness is running after, it's running after me. Ito na natin sa Panginoon. In all my life you have been faithful. Oh, Jesus. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yes, Lord, patuloy ka namin, Lord, nakakawisan. In all my life you have been faithful, Lord Jesus. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Patuloy po natin palakpakan ng ating Panginoon. We thank you, Lord, for this morning, Panginoon. Salamat, Lord, sa aming mga buhay, Panginoon. Patuloy mo kami, Lord, na i-bless at hayaan mo, Lord, na makita ka namin, Lord, sa aming kalagitnaan, Panginoon. Naranasan namin, Lord, ang iyong presensya, ang iyong pag-ibig, Panginoon. Patuloy mo, Lord, na
lingkurin Panginoon ang aming mga puso at patuloy mo, Lord, na samahan kami sa araw na ito, Panginoon. Sa lamang, Lord, ang lahat ng papuri at ang pagsamba at ang pasasalamat. Sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Mari na po tayo magsupo. Purihin ang Panginoon sa kanyang magandang awitin na patungkol sa kanya. Kaya po ay patalagan ko na ang ating mensahero ng ibang hindi si Pastor Edgar. Para di masyadong boring. Pwede ko hiram yung laptop mo? Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga rin po. Ano Ate Shin? Sa taas ba kayo? Apa. Mga bata? Okay, mga bata. Bata pa kasi kayo, sa taas kayo. Ate Shin. No? Ano ngayon? 1, 2, 4, 3, 5, 6. Good morning. Buti naman. Okay, so bago ang lahat, dahil Pasko, aawit muna ako sa inyo ng Pasko. Huwag muna yan, Jesus. Okay. Ang title po ay Blue Christmas. Ay, wala dito. Wait lang po. Hindi ko memorya. Yan. Okay, laki-laki yan. Masaya ba kayo ngayong Pasko? Amen. At alam nyo ba, araw-araw Pasko. Without you, I'll be so blue. Just thinking about you. Decoration of red on a green Christmas tree. Won't be disappointed if you're not here with me. And when I'm with you, softly start pouring. In this blue memories are pouring. You'll be doing alright with your Christmas of wine, but I have a blue Christmas. Dapat lagi tayong masaya. Dahil araw-araw Pasko para sa mga Kristiyano. You'll be doing alright with your Christmas of wine, but I love you, blue Christmas. Praise God. Ngayon po ay sinicelebrate natin ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Kaya ang ating pong topic
mapapasa po natin na nakalagay na dyan kanina, yan po, Jesus, si Jesus. Yan po ay acronym. No? Yan letter H, naisulat na yung po. Yun! Very good. Galing talaga ng ating, ano ang tawag dyan, operator. Yan ang matagal ko nang ipinag-pray-pray. Na? Ang letter H po, hope. No? Ang ibig sabihin ay ang pag-asa. Si Jesus ang pag-asa. Wala nang iba. No? Alam mo yun? Yung ibang tao, hindi pinapansin niya si Jesus. Hindi pinapansin na siya ang pag-asa. Kung mag-aaralan natin, si King David, nang labanan niya si Goliath, nandoon yung kanyang na mananalo siya. Kasi ang sabi ni King David, laban mo to, Lord. Hindi pa po ipinapanganak si Jesus, yung God the Father. Laban mo ito. Kaya alam ko na hindi mo ako pababayaan. So mayroon siyang hope na ipagtatanggol siya ng ating Panginoon. Natalo ba si Goliath? Ay si David? King David? Hindi. Ang talunan, yung higanti, yung Goliath. So, nandoon yung hope ni King David. Mayroon pa, si Joshua at Caleb. Diba? Si Joshua at Caleb, dalawa lang sila sa 12 tiktik na ipinadala sa lupang Kanaan, sa lupang ipinangako sa kanila. Dalawa lang silang naniwala na ang sabi nila, kasama naman natin ang Diyos. Yung kanina kay King David, ito ay laban mo. Kaya alam ko, magtatagumpay ako. Si Joshua at Caleb, ano naman ang binabanggit? Kasama natin ang Diyos. Anong dapat natin ikatakot? Kasi yung 10, no? Yung 10 na tiktik ay walang pag-asa. Sabi na, talunan tayo. Mga higanti ang kaaway natin, malalaki, anong ipapanalo natin? So sila ay nawalan ng pag-asa. At alam niyo po ba itong nawalan ng pag-asa? Lahat sila patay. Lahat sila hindi nakapasok sa lupang ipinangako. Hindi sila nakapasok. Kasi wala silang hope. Hindi sila naniniwala na kasama nila ang Diyos. Samantalang si Joshua at Caleb na dalawa lang naniwala. Laban tayo tuloy. Samantalang matanda na si Joshua. Nasa 80 plus na siya. Pero laban pa rin. Kaya ako bata pa, 73 lang ako. Si Joshua 80 nang lumaban sa giyera, mga higanti pa. Ano ang kanyang pinaghahawakan? Yung kanyang hope na hindi sila iiwan. Kasama natin ang Diyos. Kaya nga tinawag ang Diyos ng Emmanuel, na ang ibig sabihin ng Emmanuel, kasama natin ang Diyos. Hinula na yan kay Propeta Isaias kasi tinanong si Isaias ni Haring Akas, ano ba ang sabi ng Diyos? Ang sabi po ng Diyos, sabi niya, pinagtawanan nga siya, mayroon daw isang dalaga, birhen na manganganak na lalaki at tatawagin Emmanuel. So, walang naniwala, galit na galit ang mga tao kay Isaias dahil ang iniisip nila, warrior ang ipapadala. Ang iniisip ni Haring Akas, tutulungan sila ng mga anghel para matalo ang kalaban. So, ang sabi, no, sapagkat ipapanganak ang isang sanggol na lalaki na tatawagin Emmanuel, kasama natin ang Diyos. Yun ang pinaghawakan ni Joshua at Caleb. Sugod! Sabi
nila. Kasama natin ang Diyos, hindi tayo iiwan ni pababayaan man. Ano ang nangyari? Victorious. Tagumpay po. Tagumpay si Joshua at Caleb. Kaya nakuha nila yung Kanaan, yung lupang ipinangako sa lahi ni Abraham. Kaya dito pinakikita itong hope, no? Talagang dapat umasa tayo. Ano man ang problema natin, application na po ito. Ano man ang problema natin, wala tayong ibang lalapitan kundi ang Diyos. Basahin po natin sa yung nakasunod yan sa hope. Ano ba yung nakasunod yan? Letter E. Hindi po. Yung Bible verses. Meron yan. Bible Korinto. verses. 1 Corinthians. Sandali, hanapin ko. Unang Korinto. Unang Korinto 13:13. Hindi po yan. Ito yung pinakaumpisa. Ayun po. Sandali, Anong book? pinakaumpisa. Isaiah 8:19. Hindi po yan. Sandali, Isaiah 13:11. Hindi rin. 1 Corinto yata yan po. Ano yun? 1 Corinto 13:13. Ayan. Yan po. Thank you. Tingnan ninyo, ha? 1 Corinthians 13:13. At gayon ay nananatili ang tatlong ito. Ang pananampalataya, mayroon tayo niyan. Ang pag-asa, mayroon ba tayo? Wala ba tayong ibang inasahan? Si Jesus o umaasa tayo sa Bombay? O umaasa tayo sa mga kaibigan natin na lalapitan? Kaya napakaliwanag ko. Mayroon tatlong nananatili. Una, pananampalataya. Pangalawa, ang pag-asa. So, yung explanation ko kanina kay Joshua at Caleb, maging kay King David, umasa sila sa Diyos. No? Kaya, si Jesus po ang ating pag-asa. Si Jesus. No? Kaya, napakagandang gulay-gulayin na ang hope pala, umaasa tayo. At ang pag-asa, tandaan po natin, katulad din yan ng pananampalataya. Ang pananampalataya, hindi pa dumarating na naniniwala ka na ibibigay. Katulad nung kay Joshua at Caleb, hindi pa nila nakukuha ang Kanaan. Alam na nila na ibibigay sa kanila ang lupang Kanaan. Katulad din ni King David, hindi niya pa natatalo. Sabi niya, alam ko, laban mo ito, Lord, kaya hindi mo ako pababayaan. Nandoon na yung pag-asa. Kaya hindi pa nangyayari, asahan na po natin. Halimbawa, meron tayong karamdaman. Magpapadoktor ka dahil may karamdaman ka. Ano ang gagawin mo? Una, tawagan mo ang Diyos. Dahil ang Diyos ang dakilang manggagamot. Siya ang Jehovah Rapha. Manalangin po tayo. At kapag tayo ay nanalangin, asahan na natin na tayo ay pinagaling na. Pinagaling na po tayo. Ayan po ang tandaan natin. Wala na tayong karamdaman. Kaya kung ako nga ay manalangin, halimbawa may karamdaman ako, Lord, nawa Lord ay pagalingin niyo ako. Kaya ngayon pa lang, hindi pa nangyayari, inaasahan ko na po na ako ay iyong pagagalingin. Kaya yan po ang pag-asa. Ang pag-asa, hindi pa nangyayari, asahan mo na. Katulad ng pananampalataya, hindi pa rin sa iyo nangyayari, asahan mo na. Diba? Hebrew chapter 11 verse 1,
tayo'y may pananalig kung magtitiwala tayong mangyayari ang mga bagay na inaasahan natin. So, asahan na daw natin. Magpasalamat na tayo, hindi pa tayo pinagagaling ng ating karamdaman. Magpasalamat na tayo. Thank God. Halimbawa, mayroon kang hinihingi. Lord, gusto ko pong magkaroon ng sasakyan. Ako, gusto ko yan. Lord, bigyan mo ako. Pero gusto ko yung maganda. Okay na sa akin ang Fortuner. Fortuner. Ibigay niyo sa akin. O kaya Montero. Yan, dalawang yan. Either sa dalawang yan. Kaya ngayon pa lang, may pag-asa na ako. Naniniwala ako na balang araw, ibibigayan ni Lord. Kaya ngayon pa lang, nagpapasalamat na ako sa Diyos. Kahit wala pa sa akin. Dahil ako ay naniniwala yung Hebreo 11:1, diba? At Mateo chapter 9 verse 29, ano ang sabi doon? According to your faith, let it be done to you. Kaya, what is your belief, it will happen to you. Yan po ang ibig sabihin ng book. No? Okay. So, ibalik natin doon sa acronym, Jesus, yung kanyang pangalan. At doon na tayo sa letter E. Letter E. Eternal life. Yan, Jesus. Maganda lang. Loading. Ngayon, ang pananampalataya at katiyakan sa mga bagay na inaasahan natin, tupos na po yan. Yung eternal life. Yung kasunod. Medyo bag ang ano natin. Alin po yun? Chronicles 40. Ayun ba? Mga taga-Roma 6:23. Eternal life. Diba? Jesus. Ang eternal life. Babasahin po natin yan sa aklat na Roma chapter 6 verse 23. Sandali lang. Roma chapter 6 verse 23. Chapter 6, verse 23. Hindi na igawa. Okay, kung hindi na igawa. Ayan na. Ang sabi po, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos, ibig sabihin, regalo, kaloob. Ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan. Eternal life. Yan po ay regalo ng Diyos sa atin. Di ba? Na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Na Panginoon natin. So, ito pong eternal life, no, ang nagbibigay ang Diyos po. Regalo. No? Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit, ang kaloob, ang ibig sabihin, ang regalo, sa English, gift, no? Ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan. Ito po yung eternal life. No? Ang Diyos pa rin ang nagbibigay. Diba lagi kong sinasabi sa inyo, kung mananampalataya ka,
na hindi kalooban ni Lord na ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, baliwala yung paniniwala mo. Dahil ang Diyos lang ang nagbibigay. Uulit-ulitin lang natin, ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Mababasa rin po yan sa Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Hindi ko na pinalista. Ang sabi po doon, we are saved by grace. Naligtas tayo sa biyaya. Katulad din ito, no? Ngunit ang kaloob, biyaya po yan ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan. Eternal life. Kay Jesus pa rin. At siya ang masusunod. Siya ang masusunod. Nobody can question God. Kung gusto kang iligtas ng Diyos, kaya nyo bang questionin ang Diyos? Kaya nyo bang mag-apila? God, bakit naman niligtas mo si Judas? Nagpakamatay yan eh. Dapat sa impyerno yan. Kung gusto nga ni Lord na iligtas, may magagawa ba tayo? That's God's prerogative. Alam niyo po ba ang God's prerogative? Kung kayo ay empleyado kayo sa isang kumpanya, mayroon pong tinatawag na management prerogative. Si Ate Lene, di ba? Nagtrabaho ka, Ate Lene, sa isang kumpanya. No? Yung anong tawag doon? Yun nga, ikaw ang pinakamalakas yatang benta. Di ba? Di ba ang management, mayroong tinatawag na management prerogative. Ano ang ibig sabihin ng management prerogative? Ang kanyang kahera, ang kanyang manager, ang kanyang mga supervisor, no? Ang sweldo niyan, iba sa mga rank and file. Yung, halimbawa sa restaurant, iba yung sa waiter, iba yung sa manager. Mataasan sa manager. At kahit taasan ng manager, management prerogative. Kung ang supervisor, hindi kayang questionin ng union, kasi ako, unionista ako dati. Pag sinabing management prerogative, nobody can question yung magmamay-ari, yung proprietor ng isang restaurant. Kaya God's prerogative, dahil ang Diyos ang siyang nagmamay-ari ng lahat ng bagay, diba? Payag ba kayo na ang Diyos ang siyang nagmamay-ari ng lahat ng bagay, maging ang buhay mo, maging ang mga anak nyo, maging ang bahay ninyo, lupain ninyo, sino ang nagmamay-ari? Sa Lord. Diba? Siya ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay. Kung siya ang nagmamay-ari, nobody can question God kung gusto kanyang iligtas. Basahin niyo sa John chapter 21, verse 21 and 22. Nagtanong, wala, hindi ko pinasulat. Nagtanong si Peter kay Jesus. Sabi niya, Guro, ano naman po ang mangyayari sa taong ito? Ang tinutukoy si John the Beloved. Ano ang sagot? Ano ang sagot ni Jesus? Kung gusto ko siyang mabuhay hanggang sa pagbabalik ko, ano sa'yo? Sabi kay Peter, ano sa'yo? Kung gusto kong mabuhay siya hanggang pagbabalik ko, ano sa'yo? Yan ang tawag yan, God's prerogative. Nakita mo ba, Ate Lisa, sa Bible? Tama ba ang sinabi ko? John 21, 22. Nagtanong si Peter, ano ba ang mangyayari sa taong ito? Kung gusto ko siyang mabuhay hanggang pagbabalik ko, ano sa'yo? Diba? Pero, ikinalat ni Peter, sabi niya, hindi na pala ito mamamatay, si John the Beloved. Narinig ni Jesus. Wala akong sinabing ganyan.
Ang sinabi ko kung gusto ko siyang mabuhay hanggang pagbabalik ko, ano sa'yo? Inulit-ulit yun, nakatatlong ulit. So, ang tawag po dyan, management, God's prerogative. Kaya ang gusto, di ba? Ang gusto ng Diyos Ama, ang lahi ni Abraham, hanggang kaapu-apuhan, maliligtas. At si Judas po, apo ni Abraham. Si Judas, lahi ni Benjamin. Si Benjamin, apo sa tuhod ni Abraham. Kaya yung lahi ni Abraham, say, ligtas kasama si Judas. Pwede ba natin questionin ang Diyos? Lord, ba't kasama si Judas na nagpakamatay? Kasi yan ang kaisipan ng tao ngayon. I-question na nga ako dyan. May nag-question na yung mga datihang Kristiyano. Pangako yan ng Diyos sa God's prerogative. Sino man ang magustuhan niyang iligtas, nobody can question God. Kaya ba natin? Sampid lang tayo sa katotohanan. Ang talagang ligtas, Israelita lang. Tayo ay ampun. Ampun lang tayo ng Israelita. Mga Gentiles tayo, ang tawag sa atin, ligaw na olibo. Kaya, nobody can question God. Kaya, ito pala, may sinulat sila. Tingnan nyo mabilis ang ating operator. Sinabi sa kanya ni Jesus, na makita siya ni Pedro, ay sinabi niya kay Jesus, Panginoon, at paano naman ang taong ito? Si John de Villavidia. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig kong siya'y manatili hanggang sa ako'y dumating, ay ano nga sa'yo? Sumunod ka sa akin. Sa ibang Bible, diyan manatili, ibig sabihin, kung gusto mo siyang mabuhay hanggang sa pagbabalik ko, yan po ang nakasulat. Dito, gano'n na rin. Kung ibig kong siya'y manatili hanggang sa ako'y dumating, ay ano nga yun sa'yo? Tawag yan, God's prerogative. Halimbawa, dito na lang sa atin. Nakarating tayo sa langit. Halimbawa lang pero hindi ito totoo. Nakita si Lisa sa langit. Kikwestiyonin ko ba Diyos, bakit may isinama napakatamad niya? Example lang ano sagot sa akin ng Diyos? Gusto ko siya na maligtas. Ano sa'yo? Pastor, sabihin, kahit pastor ka pa, wala kang pakialam, pastor ka lang. Powerful ang Diyos. Ganun ang ibig sabihin. No? Powerful ang Diyos. Nobody can question God. Mabilis ang ating kwan. Hindi ko yung pinalista. Pero, nandyan. Okay. Ibalik natin doon sa acronym. Jesus, eternal life. Ano ang sunod sa eternal life? Surrender. Wow, oo, tama. Surrender. Balik natin doon. At ang babasahin po sa aklat ng mga tawa. Okay. Ano ang flat mo? Gawa. Gawa chapter 2, verse 38, 39. Yan. Andiyan na pala. Ito po yung surrender. Dahil Jesus, it's is, yung is surrender.
At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Diba? Ano ang lagi kong itinuturo doon sa umpisa? Kilalanin mong makasalanan ka, pagsisihan mo ang mga kasalanan mo, humingi ka ng tawad sa Diyos, at higit sa lahat, tanggapin mo siya bilang Panginoon mo at tagapagligtas at magpabautismo. Ayan na nga ang daming nabautismohan na. Magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo. Surrender. Lahat isuko natin. Yung mga dati nating bisyo, ang dati nating mga hindi kalugod-lugod sa Diyos, yung mga ginagawa natin, surrender. Isuko po natin sa ating Panginoon. Lahat-lahat at pagsisihan. At higit sa lahat, tanggapin natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. No? Hindi ko na ako magpapakahaba dahil nasaan pa lang tayo? Pangatlo. Jesus. Okay. So, ilipat na natin doon sa pang-apat. Unity. Literally, Jesus. Unity. Paano tayo magkakaisa? Maya-maya idagdag mo rin ang Corinthians chapter 12, verse 4 and 13. Doon muna tayo sa unity. Ano ba ang nakasulat dyan? Hebreo chapter 12. At sinabi sa kanila, magsisi kayo at magpabautismo. Wala pa. Okay. Yung Hebreo 12 yata ang nilagay ko dyan. Hebreo 12. Yan. Ayan. Pagmasdan natin si Jesus na siyang nagtatag at nagpakasakdal ng ating pananampalataya na dahil sa kagalakang inilagay sa kanyang harapan ay tiniis niya ang krus, hindi inalintana ang kahihiyan at siya'y umupo sa kanan ng trono ng Diyos. Pagmasdan natin si Jesus nang ibig sabihin, kapag nakaupo kayo dyan, ang titingnan ninyo, hindi ako. Ang liwaliwanag. Pagmasdan natin si Jesus na siyang nagtatag at nagpasakdal. So, para magkaroon tayo ng unity, lagi kong sinasabi sa inyo, kasi sa ibang Tagalog, sa mabuting salin, ang sinasabi ganito. No? Memoryado ko ba? Ituon natin ang ating paningin kay Jesucristo. Sa English, fixing your eyes on Jesus, the author and perfecter of faith. Ituon natin ang ating paningin kay Jesucristo na siyang pinanggalingan ng ating pananampalataya. Yan po, magkakaisa tayo. No? Pakilagay na rin yan habang nagsisermon ako. 1 Corinthians chapter 12, verse 4 and 13. Verse 4 and 13. Di ba? Ito tuloy-tuloy ko lang habang hinahanap mo. Okay, kinakailangan tayo ay nagkakaisa. Kasi mamaya nga, babasahin ko sa inyo sa 1 Corinthians chapter 12, no? 1 Corinthians chapter 12, verse 4 and 13. Ito po ang magandang explanation para tayo ay nagkakaisa. Para tayo ay may unity. Kaya nga diba sabi ko sa inyo, 4 kaming pastor dito, huwag kayong mamili.
Dahil ang titingnan niyo, si Kristo, siya lang ang ating titingnan. Huwag ako. Diba? Makasalanan din ako. Lahat ng pastor dito, hindi perfecto. Lahat kami may kahinaan. Kung kayo ay nakatuon sa amin, hindi kayo nakatuon kay Kristo, hindi kayo tatagal sa upuan na yan. Iiwan nyo to. Kasi ang tinitingnan ninyo ay ang inyong pastor. At ang tinitingnan ninyo ang inyong katabi. Di ba? Inuulit ko lang. Pag tinitingnan mo ang katabi, member-centered ka. Pag tinitingnan nyo ang church, mabuti na lang ngayon, malamig. Pero pinapawisan pa rin ako. Mabuti ngayon, December, malamig. Kontakin. Titingnan mo ang church. Ay, ayaw mo yan, hindi aircon, punta ako sa CCF. Air condition doon, sa Centennial. Ano ang tawag sa'yo? Pastor Center. So, I know, hindi pa sa church center. Pag ang simbahan, tinignan natin, church center. Noong panahon po, sa ilalim ng punong kahoy, mayroong worship. Sila ay nananambahan. Naranasan yata ni Ate Lily yan sa Binakayan. Tama ba, Ate Lily? Oh, si Pastor Dad. Diba? Nasa pool lang kayo, nasa puno. Marami, pero marami kayo. Talo nyo to. Alam ko yan, nabalitaan ko na yun pa, di ba? So, hindi po tinitingnan ang lugar. Ang tingnan natin para tayo magkaisa, unity, si Jesus. Itong babasahin ko sa inyo sa Corinthians, ito, chapter 12, verse 4. Siya ay inagaw paitaas sa paraiso at nakarinig ng mga salitang hindi nagbibigkas. Hindi ito ipinahihintulot na sasabihin sa tao. Iba yun dito sa akin. Dito sa akin, now, there are diversities of gifts, but the same Spirit. Ngayon ngay may iba't ibang mga kaloob, datapwat iisang Espiritu. Kaiba, no? Dito, mayroon tayong mga kaloob sa binabasa ko. Kuwag kasi ito King James. No? Ulitin ko lang. Now there are diversities of gifts. Ibig sabihin mayroon tayong gifts bawat isa. But the same Spirit. Ang ibig sabihin, tayo ay may kanya-kanyang kaloob. Pero iisa po ang ating Espiritu. Nandiyan ba? Siya ay inagaw sa paraiso at nakarig ng mga salitang hindi nabibigkas, hindi ito pinahihintulot na sabihin sa tao. Wala yung iisang Espiritu. 1 Corinthians chapter 12. Ay, Kalawang Korinto pala ang Oo. Ito, kaya magkaiba kami. Ito, there are diversities of gifts. Yung mga kaloob, di ba, ikaw ay singer, ikaw ay pianista, ikaw ay operator, katulad ni Elijah, kaloob po yan. There are diversities of gifts, but ito ang gusto kong ipakita. Ang Espiritong nasa inyo, ang Espiritong na kay Elijah, ang Espiritong na kay Shane, at ang Espiritong nasa akin ay iisa. Iisa po. Di ba? Kung iba ang hindi pala dalawa, may kasamang Diyos. Ilan ba ang Espiritu? Ang sabi ng iba, 3. Holy Spirit, Evil Spirit, at yung pangatlo, Espiritu ng alak. Joke-joke lang yun. Pero totoo, ang tawag doon, yung alak may Espiritu. Di ba? Pero doon lang po tayo sa dalawa. Pag wala sa'yo, itong Espiritong ito, no? At sa Tagalog, maganda may iba't ibang uri ng kaloob, ngunit iisa ang Espiritu.
Kaya ang espiritu ninyo, espiritu ko na nasa atin, di ba? Iisa lang pa. Iisa lamang po yan, Holy Spirit. Okay, basahin pa natin sa 13. 13 ba yun? Tama. Verse 13. Ang sabi po sa 13, Yan po. ayan na, ayan. For by one Spirit, we were all baptized into one body. Iisang katawan tayo. Whether Jews or Greeks. Kahit Hudyo or mga Gentiles tayo. Greeks, Gentiles po yan. Whether slave or free. Kahit alipin at malaya. No? And have all been made to the drink into one Spirit. Iisa lamang po ang Espiritu na nasa atin. Kaya pag iba ang Espiritu, no? Hindi tayo mauunawaan. Diba? Marami na nagsialis. Kasi ibang Espiritu nasa kanila. Umalis. Kasi ayaw maniwala dito sa itinuturo ko na lahat naman biblical. Wala akong itinuturo sa inyo na hindi biblical. Hindi nila maunawaan na kapag ang asawa mo ay hindi mananampalataya dahil sa iyo, banal na rin. Hindi maunawaan yan. Pwedeng pakihanap na yan. 1 Corinthians chapter 7, verse 13 and 14. 1 Corinthians chapter 7, verse 13 and 14. Hindi maunawaan kasi ibang espiritu ang nasa kanila. Hindi tayo one body na yung binasaw kanina. Iisa tayong katawan. Tayo ay katawan ni Kristo. Hindi lang natin alam kung sa paa tayo, sa kamay tayo. Diba? Lahat yan may gifts. Lahat may kaloob. Kaya, pag ibang espiritu, no? Pakihanap yung 1 Corinthians chapter 7, verse 13 and 14. Hindi nila ito matanggap. Okay na po. Ayan na. Thank you. Meron pa namang oras. English and Tagalog. Ayan. And a woman who has a husband who does not believe, if he is willing to live with her, let her not divorce him. Huwag mong hiwalayan. Pag gustong makisama sa Tagalog, ang babae na may asawang hindi sumasampalataya ay huwag humiwalay sa asawang lalaki. Ito ay kung sumasang-ayon siyang marahang kasama ng babae. Sa 14. Yan ang maganda sa 14. For the unbelieving husband is sanctified by the wife, and the unbelieving wife is sanctified by the husband. Otherwise, your children would be unclean. But now, they are holy, pati anak. Sa Tagalog, ito ay sapagkat ang asawang lalaki na hindi sumasampalataya ay pinababanal sa pamamagitan ng asawang babae. Ginawang banal yung lalaki. At ang asawang babae na hindi naman sumasampalataya ay pinababanal ng asawang lalaki. Kung hindi gayon, ang inyong mga anak ay marumi. Ay marurumi. Ngunit ngayon, sila ay mga banal. Kaya pag hindi ginawang banal ang asawang hindi nananampalataya, pati anak marumi. Kaya ginawang banal ang lalaki o ang babae, vice versa. Dahil pati ang anak. Ngunit ngayon, sila ay mga banal. Hindi na matanggap. Bakit? Ibang espiritu nasa kanila. Dalawang klase lang, di ba? Sabi ko, evil spirit or Holy Spirit. Basahin po natin sa Galatia 5, 19, 20, 21. Ano po itong Galatia chapter 5, 19, 20, and 21? Sinasabi doon, no? Tayo ay nangangalunya, no? Babae o lalaki, nangangalunya, at tayo ay nagkakampi-kampi,
nagkakabahabahagi, nagtatalo-talo. Ika, huwag mo na tingnan, dito ka lang sa akin. Nadi-distract ako. Pastor. Okay, now the works of the flesh are evident, which are adultery, fornication, uncleanness. Ito po ang bunga ng evil spirit. Kaya di ba sabi ko, dalawang espiritu lang ang nasa tao. Holy Spirit at evil spirit. Yung Holy Spirit, kapag kinilala mong makasalanan ka, no? Nagsisi ka, pagkatapos humingi ka ng tawad, tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Doon na, bababa sa iyo ang Espiritu at ang sinabi pa kanina, magpabautismo tayo. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan at magpabautismo. Yung sa Acts chapter 2 verse 38. Ito naman ngayon, dalawang klase ang Espiritu. Mababasa sa Romans chapter 8 verse 9. Kung wala sa iyo ang Espiritu ni Kristo, ikaw ay nasa laman. Huwag mo na lang hanapin yan, Elijah. Dito muna tayo. Idolatry, sorcery, hatred, connection, jealousy, outbursts of wrath, selfish, yung mga sarili, ambition, decision, hearsay. Mayroon pa ba? Yan. Envy, murders, mamamatay, drunkenness, paglalasing, revelries, and the like, of which I tell you before, right, just as I also told you in time past, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. Hindi sila makakapasok sa kaharian ng Diyos. Nandyan din yung pagtatalo-talo, pagkakampi-kampi, pagkabahabahagi. Kaya never ang inyong pastor makipagtalo, makipagdebate. Hindi ko po yan gagawin. Kasi pag ginawa ko yan, hindi ako makakapasok sa kaharian ng Diyos. Dahil ibig sabihin, wala sa akin ang Holy Spirit. Ang nasa akin, ang evil spirit. Dalawang klase lang ito. Kaya, iba ang espiritu nila, kaya lumayas sila. Hindi sila makaisa sa akin. Kasi ang nasa akin, Holy Spirit. Ano ba yung Holy Spirit? 22, 23. Diba? Yung bunga ng Espiritu, kahit huwag mo nang isulat, memoryado na nila yan. Ang kulit ko dyan. Diba? Ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kahinaunan, kabaitan, katapatan, at pagpipigil sa sarili ang pagsya. Yan po. Kung mayroon tayong Holy Spirit, yan ang dapat makita sa atin. Hindi ito. No? Hindi yan. Hindi yan makakapasok sa area ng Diyos. 22, pakibasa na ito. 21 to. 22, pakilagay. Ay no, sorry. Tama, hanggang 21 lang yan. Hanggang 20. Yan ang sinasabi na hindi sila makakapasok. Okay, so nasaan na tayo? Unity. Para magkaisa, tingnan natin si Jesus. Huwag ang pastor. Sumunod, panghuli dito na ako magtatapos. Is Savior. No? Ano ba yung kasunod yan? Savior. Lucas 10. Anong Bible yun? Yan po, Lucas 10. Lucas 10. Hindi yata. Sabi ka. Ano ba yan? 10. Opo. Ano yan? Lucas. Lucas? Luke. Chapter 10, verse 10. Wala akong matandaan. Savior. Ang alam ko sa Savior, Ano po? ang pinadala ko ay yung nabasa ko na kanina. Yung Roma 6:23. Siya ay tagapagligtas. No? Roma 6:23 ang sinasabi po doon, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, subalit ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Yan, yung eternal life. Diba? Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan,
kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. Siya po ang Savior. Siya ang tagapagligtas. Kaya tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Jesucristo. So, maliwanag po, yan ang panghuli. Siya ang Savior, siya ang tagapagligtas. Okay? Magandang tanghali po sa ating lahat. Kung may dadagdag kayo. Tapos na po. Purihin ang Panginoon sa kanyang magandang mensahe at tunay na marami tayong natutunan. At ngayon po ay dadako na tayo sa pagbibigay. At ito po ay pangunahan ng Sister Lilia. Si Lisa po pala. Ano po? Ano po? Word? Word. The world feels cold, I'm alone. My dreams lie shattered like broken stone. Lord, you whisper softly, I am here. Your gentle voice draws me near. Through every storm, through every trial, you walk with me each lonely mile. My heart, you know my pain. You hold me close to joy and grace. Nothing can separate me from you. Your love will always see me through. And the darkest valley I will not fear. For your light shines bright when you are near. Every tear I cry, you catch with care. In my deepest need, you're always there. Through every storm, through every trial, you walk with me each lonely mile.
And your love, I'll never be the same. Amen. Ngayon naman po ipagpasalamat natin ang mga handog. Lord, maraming salamat po sa mga naghandog sa mga ito. Nawa po, Lord, ay ibalik po siksik-ibig ang mga kamay na nagbigay nito. Ito po ang dalangin na binibigay ko po ang kapurihan sa pangalan ng Jesus, naming tagapagligtas. At ngayon naman po tayo manalangin. Inaayaan po ito kayo ang kapulungan. Lord, maraming salamat po sa umagang ito na kami po ay ginala mo sa dakong ito upang kami po ay sama-sama magpuri, magpasalamat at sambahin pa po namin sa Espiritu at katotohanan. At dinadalangin ko rin po, Lord, nawa Lord ay ibigay ninyo ang inyong basbas sa umagang ito ang masaganang awa ng Diyos Ama at ang walang sawang pag-ibig ng Diyos Anak at ang kaaliwan ng Diwang Banalang sumaamin nawa mula ngayon at magpakailan-kailan pa man. Amen at Amen. Magandang umaga po sa ating